the morning and every Wednesday po ay 6 p.m. Alas 6 po ng gabi. Kaya po nawa ay hindi lang kayo sa online namin makasama ha, kundi makasama na din po namin kayo sa physical na pag-church natin every Sundays and every Wednesdays. Can you amen? Amen. Sige po, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Without further ado, sabi nga po ng ating kapatid, ay magdeklara na tayo ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sapagkat pag dineklara mo ito'y pagdideklara ng maraming pagpapala sa iyong buhay. Kompleto po yan in your spirit, soul, and body. Do you agree with that? I do believe with that. Okay, so let's begin. Our topic is now on a new series entitled Legacy. Look at that, Revitalizing the Church. Sige nga, basahin natin. Revitalizing the Church. At ang part 1 po ng ating lesson today is entitled The Most Urgent Need. Ano po yon? Attending church regularly. Hindi lang basta once a month, twice a month, kundi regularly. Pwede namang maging regular, yung once a month ka lang umattend, no? January, isa lang, February, isa lang. Regular naman siya, kaya lang bungi-bungi. Amen? So ang tinutukoy natin dito is regularly, weekly, na pagsisimba natin sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. So, before we start, let me just give you the definition of the word revitalize. Sabihin mo nga, revitalize. Yan. Ang ibig sabihin nito, give a new life, bagong buhay, and vitality. Ibig sabihin, bigyan mo ng energy. Number 2 is to make someone or something active. Look at that. Healthy and or energetic again. Sabihin nga natin again. So, ibig sabihin pala, dati active siya, dati healthy siya, dati ay energetic siya, pero nawala. So, you need to revitalize again. Do you get that, mga kapatid? Sa madaling salita, sa Tagalog, ano po yon? Bigyang buhay muli. May buhay pa ba ang iyong paglilingkod sa Diyos? Meron pa po ba? Amen. So, revitalizing the church means pagbibigay buhay muli sa ating simbahan, sa ating paglilingkod, sa ating samahan sa loob ng iglesia. Tingnan mo nga ang katabi mo. May buhay pa ba? Yan, sabi ko nga kanina, di ba, tingnan mo, baka pasingkit-singkit lang yan, pero malayo na palang narating. Amen? So, how about our church? May buhay ba ang church natin? May buhay po ba? Or is it struggling na, sige lang, para magawa lang, kada linggo. So, we will find out kung talagang may buhay nga po ba ang ating church. Next. To revitalize a church, ano po yan? God's people, you need to bring them to the church. Ano yan? God's fellowship. Tama ba mga kapatid? Halimbawa, sa isang may sakit, mas madali mong magamot ang isang may sakit kung dadali mo siya sa ospital. Tama mga kapatid? Si Lord nga bumaba sa langit para abutin ang mga may sakit Tama ba mga kapatid? Amen po ba? So, dalhin mo siya sa ospital para madaling magamot. Sa mga sasakyan, pag may sira, mas madaling maayos kapag dadalhin mo sa kasa or sa talyer. Tama mga kapatid? Sa mga Kristiyano naman, mas mararanasan niyang muli ang Diyos kung dadalhin mo siya saan? Sa mall ba? Sa pasyalan ba? Sa handaan ba? Saan daw? Sa church. Sabi mo nga church. Kaya palakpakan mo nga ang iyong sarili kung ang church ang iyong sagot. Because church is the source of life, source of the living water. Sino yung living water? Si Jesus Christ. Amen na kapatid? So that we can find hope and be revitalized sa mga salita ng Diyos na buhay. Nabubuhayan ba kayo pag nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos? At pag naka-absent kayo, kayo ba'y nananamlay? So that means mahal mo na nga ang gawain ng Diyos na buhay. Mahal mo ang pag-attend sa iglesia ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So let's answer the question why attending church is so important, no? Ano po sa tingin ninyo? Importante nga po ba ang umattend sa church? Ito po ba ay magandang i-discuss sa inyong care group mamaya na, oh sister,
No? Importante ba sa iyo ang pag-attend ng church? So, anong point? Bakit nga ba tayo umattend dito? Amen po? So, dapat malaman natin yan. And the answer there is, yan, nasa baba, attending church is a necessity. Sabi mo nga, necessity. Yan. For your growth as a believer of Christ. No? Ito pala ay kailangan para ikaw ay lumago. Gusto niyo bang lumago? Na kung ayaw niyo naman, sige, once a month na lang kung a-attend. Pero kung gusto mong lumago, it is a necessity bilang Kristiyano. Can you amen? Sapagkat pag nasa church tayo, dito po tayo nakakapagsamba, nakakapagdasal. Amen? Nakakapakinig ba kayo ng mabuting balita? Ng mga promises ni Lord? Di ba? Pag nakita natin, nabasa natin, wow, ang ganda. Gusto ko yan. Amen? At nagiging kalakasan natin ito para mapalakas ang ating faith or pananampalataya. Now, tinanong ko kanina, may buhay ba ang church natin? Now, amen, no? Malalaman mo nga na may buhay ang isang bagay, ang isang tao, o ang isang grupo kung ito ay may paglago. Amen na, kapatid? May pagbabago, may growth na nangyayari. Ibig sabihin, lumalago siya, basta may nagbabago. Tumataba siya, lumulusog siya, or namumunga siya ng marami. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Now, ang church ba natin ay may buhay? Tingnan mo nga ang church natin. Meron po ba? Lumalago ba tayo? Dumadami ba tayo? Or paubos na? No? So makikita mo, parang dumadami naman. No? So ibig sabihin, buhay ang ating church. Shout amen. Essential ito sa mga Christian, kagaya po ng isang isda sa tubig. Ang isda hindi mabubuhay na walang tubig. Amen na kapatid? Kaya ang mga Christian hindi rin mabubuhay na walang pagsisimba. Pero sa ibang banda, marami pa rin Christian ang nag-struggle sa idea po ng pag-attend sa church. Sino sa inyong nahirapan kaninang gumising? Meron ba? Hello? Ano ba yan? Linggo na naman! No? Hello? Meron ba kayong mga narinig na ganon? Hello? So if you are struggling with that, baka hindi ka Christian. Are you with me? Sapagkat pag anak ka ng Diyos, dapat pumupunta ka sa bahay ng iyong Ama. Ito ay walang iba, kundi ang bahay, sambahan ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pumalakpak lahat ng anak ng Diyos. Are you still with me? Amen. Next, according to research, next po. According to research, there are a huge number of Christian evangelicals who are not active in a local church. No? Malaking bilang po yan. Malaking porsyento. Ito po yung mga uma-attend sa church naman, pero not active. Sabi mo nga, not active. Wag na lang tayong lumayo, no, dito sa ating church. Lahat po ba tayo rito ay may ministry? Lahat ba tayo naglilingkod? Lahat ba tayo may ginagawa para sa Panginoon? So, probably the research is true. Tama ba mga kapatid? Kaya dapat po ay maging active tayo sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Well, this is not a new problem sapagkat ito naman po ay nangyayari din. Even at the time of Jesus, at the beginning of Christianity, laging may problema ang church. Amen? Amen po ba? Amen. Kahit po nang idineklara ng Panginoong Yesus kay Pedro na itatayo niya ang simbahan. Because Peter is once known to be the first pope sa pananampalataya po ng mga Catholic. So sabi po ng Matthew 16:18, sabi ni Jesus, "Now I," sino yan? Jesus, "say to you that you are Peter." No, ikaw si Pedro. "And upon this rock, I will," look at that, "build my church." No? "Upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." Now, this verse is the very first time na binanggit ni Jesus Christ ang salitang church. Amen po? At marami pong nagtatalo-talo sapagkat tila eka, pag binasa mo, ang church daw ay itinayo mismo. Kanino? Kay Peter or kay Pedro, according to the Catholic position. But if we're going to dig deeper, yan, laliman natin ang pag-aaral, makikita natin kung ano ang katotohanan. Let's look at this. Ang salita pong church in Greek means ecclesia. Sabi mo nga, ecclesia.
Yan, tandaan mo po yan ha. Ito po ang ibig sabihin ng ecclesia or church. An assembly of people. Grupo ng tao. Those called out, tinawag sila, kung nasa man sila. The fellowship of believers, an assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. So, ibig sabihin po pala, ang ecclesia or iglesia ay hindi po building. Tama ba mga kapatid? Nakita nyo bang building ay nagtataas ng kamay, kumakanta? Ay ba, magulat ka. Di ba? Pero ang tinutukoy pala dito na church or ecclesia ay ikaw. Sabi mo nga, ikaw. Ako. Amen? It is the group of people, the assembly of Christians gathered to worship. Pumalakpak nga po ang lahat ng church, ecclesia. Amen mga kapatid? Ikaw ay ecclesia or iglesia ni Cristo. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, let's look at the word Peter and rock. No? Sabi ng Panginoon kanina, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Ang ibig sabihin po ng Peter in Greek is Petros. Sabihin nga natin, Petros. It means what? A single stone. Isang bato. Nakakita na kayo ng bato na maliit? Yan, isang bato. At ang ibig sabihin naman po ng rock ay in Greek, Petra. Sabihin nga natin, Petra. Yan. It means a solid, oh, look at that, immovable bedrock. So kung tutusin, ang Petra pala ay, isipin nyo na, ang buong bato na ito ng stage. Yung po pala ang Petra. Ang Petros naman ay isang maliit lang. Ayan, parang isang ganito lang siya. Napakaliit. Are you with me mga kapatid? At saan daw itatayo ang iglesia or ang church? Sabi kanina, sa stone ba o sa rock? Sa rock, diba? Upon this rock. Hindi niya sinabing upon this stone, upon Petros, hindi po. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Kristo, upon this rock, I will build my church. Amen mga kapatid? Now, tatanungin kita, pag magtatayo ka ng bahay, saan ka magtatayo? Sa maliit na bato o sa malaking tipak ng bato? Amen. Hindi po sa Petros, kundi sa Petra. Ibig sabihin, mas malaking bato. Are you with me mga kapatid? So, it's Petra, not Petros. And we know that every saint or every Christian believer is a stone. Tingnan niyo po yan. Ang bawat Kristiyano, sabi ng 1 Peter 2, verse 5, ay tinawag na bato. You are all living stone, filled together in the house of the Lord. Para tayong mga bato na bumubuo ng iglesia ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Kaya pag wala ka, parang walang church. Pag wala ka, kulang ang church kasi bahagi ka ng iglesia ng ating Diyos na buhay. Kaya sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Babagsak ang pader ng church. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me? Parang mga bato yan na magkakapatong, parang mga hollow blocks. Oh, andito si brother, andito si sister. Amen mga kapatid? That formed the church. Amen po ba mga kapatid? But you're not just a stone, you are living stone. Aba, nagsasalitang pader. Aba, nagsasalitang bato na kayang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Shout amen. Amen. Also, we have learned in 1 Corinthians 3:11, yan, tingnan natin ang kaibahan. Kung ang mga believer ay stone or bato, sino naman yung rock or foundation? 1 Corinthians 3:11, for no one can lay another foundation that the one we already have. Hindi ka na pwedeng maglatag ng pundasyon kung mayroong pundasyon nang nakalatag. Tama ba mga kapatid? Sa mga karpentero. Amen? Sino yung pundasyon na yon? Jesus Christ. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sabi pa sa Good News Bible sa baba, for God has already placed Jesus Christ as the one and only foundation, nag-iisa at bukod tangi, and no other foundation can be laid. Therefore, Jesus is our firm foundation. He is the Petra, the rock of our salvation. Hindi po si Pedro o kung sino mang tao ang itinayuan ng iglesia ng ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po ba? Sabi pa dyan, no one can lay another foundation.
Walang sino mang tao, kahit pinakamataas ka pa, kahit hari ka pa, hindi mo kayang lagyan ng pundasyon ang pundasyon na nilagyan na ng Diyos. Ito'y walang iba, kundi si Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Si Kristo lamang ang matibay na bato. Tama? Amen po ba? At sa Kanya na itayo ang church ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Shout amen. Amen. Hallelujah. Hindi talaga si Pedro ang tinutukoy na tinayuan ng iglesia. Bakit? Naalala nyo po? Naunahan siya, na-impluensyahan siya ni Satanas, kaya naitatwa niya si Lord Jesus. Amen mga kapatid? Biruin mo kung ikaw pala ang pagtatayuan ng church, tapos itinatwa mo pa yung Diyos na magtatayo mismo ng church, that is a very big sin. Amen mga kapatid? So hindi talaga si Pedro. Sabihin sa katabi, hindi si Pedro. Si Jesus. Amen mga kapatid? Naghari pa nga sa kanyang takot, kaya po ang gawa ng demonyo ay naghari sa kanyang buhay. Ano bang sabi kanina? And the gates of hell shall not prevail against it. Amen mga kapatid? Amen po ba? The powers of hell will not conquer it. No? Kung si Pedro, na-conquer siya ni Satanas sapagkat itinatnawa niya si Jesus. So, ibig sabihin, kung kay Pedro itinayo ang church, malamang bagsak na ito, wasak na ito. But brothers and sisters, ito ang good news. Ang church natin ay itinayo sa matibay at solidong bato. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Shout amen! Are you convinced with that? Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. So malinaw. Next, the ecclesia or church was built upon, kanino? Jesus Christ. Sabihin nga natin, Jesus Christ. The rock of our salvation. Tingnan nyo po yan. Hindi ito matitibag kahit ng sinumang tao. Kahit ng kapangyarihan ng emperno, hindi kayang tibagin ang iglesyang ito. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kapatid, ganito katibay ang pananampalataya natin. Amen po? Kaya nga sabi, kahit minsan may nawawala, may dumaragdag, may nawawala, may dumaragdag, narito pa rin ang church kasi hindi tao ang ating pinaglilingkuran. Ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me, kapatid? Kaya nga po, nang maitayo na ang first church in the book of Acts, pilit na hinihimok ng mga apostol na magbago ang bawat Kristiyano ng kanilang kaisipan. Remember Romans 12:2? Diba? Sabi, be renewing of your mind. At ganito po ang kanilang mindset or kaisipan. Sabi nila, next, Hebrews chapter 10 verse 25. Next please. Yan, everybody. Do not give up meeting together. Samantalang ang iba, ayoko nang umattend. Give up na ako. Galit sila sa akin. Ayoko na dyan. Anong sabi ng Diyos? Do not give up meeting together, as some are in the habit of doing it. Totoo. Kahit sa panahon ng mga apostol, may ilan na mga habit na nila ang umabsent sa pagtitipon. Amen na kapatid? Anong sabi? But encourage one another and all the more as you see the day approaching. Look at that. Kung sinabi rito na malapit nang dumating ang Panginoong Yesus, mas malapit nang dumating ang Panginoong Yesus sa mga panahon natin sa ngayon. Can you hear amen? Amen po ba? So anong ibig sabihin? Magpapatumpik-tumpik ka pa ba? Hindi mo pa ba dadalhin ang mahal mo sa buhay sa church? Dalhin mo na kapatid, sapagkat mas malapit na ang pagdating ng ating Diyos na buhay sa mga panahong ito. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So kung mahal mo lang naman ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong kaibigan, ang iyong mga kamag-anak, let's bring them together in the church. Can you hear amen? Amen. Now, a popular Christian social media catchphrase ay nagsasabi po ng ganito. Sabi diyan, don't go to church, be the church. Maganda bang pakinggan? Hello? Well, ito po ay maganda, pero kulang. Sabi mo nga kulang. Yan. Kasi for some reason, kaya nga gusto nilang mag-viral. Kasi pag yan ang nabasa mo, don't go to church. Wow, gusto ko yan. Be the church. Amen po mga kapatid? It suggests na
huwag ka nang mag-church. Huwag ka nang umattend. Okay lang. No? Para bang maganda sa tenga. Lalo na sa mga tinatamad. Hindi sanay magsimba. Are you with me, kapatid? May mga Kristiyano bang hindi sanay magsimba? May mga Kristiyano bang tinatamad paglinggo? Meron po ba mga kapatid? Hello? At kung sasakyan namin ang kaisipan na yan, siguro twice a week na lang tayo magsisimba. 2 beses lang tayo magkikita-kita sa isang buwan. Total church ka naman eh. Are you with me, kapatid? So parang hindi siya maganda. Are you with me? So sabi nga, kulang. Sabi natin, kulang. So ang tama pala ay ito. Sila rin na nagtama. Next po. Don't just go to church. Ano sabi? Be the church. No? Ang laking difference. Dinagdagan na ng word na just. Sabi mo nga just. Sa Tagalog, yung una, huwag kang magsimba. Ngayon, huwag ka lang magsimba. Ibig sabihin, nagsimba ka at may ginawa ka. Amen na kapatid? Be the church. At ito'y mangyayari kung ikaw ay naglilingkod na. Ikaw ay mature na sa iyong pananampalataya. Bakit? It is time na hindi ka lang uupo dyan, ikaw na rin ang lalabas, ikaw na ang hahayo. Bakit? Sabihin sa akin, bakit? Hindi talaga pupunta ang mga tao sa church. Amen mga kapatid? Sino sa inyo marunong mangisda? Taas nga kamay. Sino sa inyo nakakita na ng pangingisda? Meron ba kayong nakita na mangingisda na naghihintay na pumasok sa lambat niya yung mga isda? Meron po ba? Parang hindi. Dapat hahabulin mo sila. Dapat alam mo kung doon iuhulog, doon mas marami. Tama ba? Na para bagang sa church natin, ganun. Ayaw mo, may darating din na isda. Papasok din yan sa church. Matagal po na paglago yan. Can you hear amen? Amen po ba? So, puntahan mo sila. Sabi sa katabi, puntahan mo sila. Yan, palakpakan nga po natin yung mga women's ministry at ang evangelism ministry sapagkat sila po'y lumalabas na, humahayo na, at sila po'y nagba-Bible study sa mga bahay-bahay para ipangaral ang mabuting balita na si Kristo ay nagliligtas, ito ay libre at ito ay sigurado, tatanggapin mo siya, pupunta ka sa langit, wala kang gagawin. Shout amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Puntahan mo sila kasi hindi sila pupunta sa church. Eka nga nila, ang tao po, ayayin mo sa inuman, sa pasyalan, sa outing, o sa handaan. Ha? Pati pilay, sasama. Tama mga kapatid? Ang tao, pag inaya mo sa panonood ng sine, panonood ng bomba, baka pati bulag, sumama. Are you with me? Pero pag ayayin mo sa church, sabi, ang daming dahilan. Sabi sa katabi, puntahan mo. Don't just go to church, be the church. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Ikaw ang aabot sa mga unbeliever. Ipaparamdam mo, ipapakita mo sa kanila kung anong meron sa loob ng church. Ano bang meron sa loob ng church natin? The fruit of the Holy Spirit. Ano yon? Love. May love ba? Mahal mo ba yung katabi mo? Kahit inaasar ka palagi? Kahit galit ka sa kanya? Mayroon bang joy? Mayroon bang peace? Mayroon bang patience? May kindness ba? Mabait ka ba? Tingnan mo nga sarili mo, mabait ka ba? Goodness. Amen? Faithfulness. Tapat ka ba? Mamaya ba magbibigay ka sa Lord? Tapat ka ba? Yan. Gentleness. No? Ikaw ba hindi irritable or self-controlled? Amen po ba mga kapatid? So ito po yung mga meron sa atin sa loob ng church. Why? Because the church is not the building, but the Greek word ecclesia. It is the gathering of people. So technically, ikaw ang church. Ikaw ang lalabas. Ikaw ang hahayo para dalhin ang mga tao sa ating iglesia. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Church is not even a place. Hindi po ito lugar. Mag-church ka, saan? Doon kaila Kagawad. No? It's not even a place. It is where we Christians gathered together. Amen mga kapatid? Kung tayo man ay nag-umpukan dyan sa puno ng mangga, sa tabi dyan, yun ang church.
Kung tayo man ay mag-umpukan sa basketball court, yun ang church. Kasi ang ecclesia is the gathering of people, Christians worshiping the Lord. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Nag-gets nyo na po yun? Okay. Therefore, next, isa pa. Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a car. Amen na kapatid? Amen po ba? Hindi lahat ng pumapasok sa church, Christian. Do you agree? Do you agree with that? Hindi lahat ng nasa garahe ay kotse. Minsan po meron diyang aso, may pusa, no? May motor, may bike. No? Iba-iba. Sabi sa katabi, iba-iba. So hindi ka magiging Christian kasi nasa loob ka lang ng simbahan. Hindi lang attendance ang pagsisimba. It is more than that. Amen na kapatid? Amen po ba? Pag nasa church ka, anong ginagawa natin? May fellowship. No? O kamusta ka na? Pinagpe-pray ka. May worship. No? Nagwo-worship ka ba sa Diyos? Ang iyong pagbibigay, ang grace giving, ay form of worship. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, praying and encouraging one another. Amen na kapatid? Nagdadasal ka at pinapalakas mo ang ibang tao. Minsan pa nga ay merong kainan pag may mga special na occasion. Amen na kapatid? Amen po ba? At libre yon. Sabi mo nga, libre. Minsan pa may outing din. No? Last time nga po kami pumunta po sa MOA dahil may concert po ng Planet Shaker. Pumunta pa nga po yung mga naka-attend. Oh? Amen po mga kapatid? Mula po sa umpisa, talon kami ng talon hanggang matapos. Ayan, ang sakit tuloy ng kung ano. Hanggang sa ngayon, iniinda. Nakalimot naman kami na medyo may edad na pala yung mga dating cute. Are you with me, kapatid? Ganon kasaya sa church, actually. If you just realize. Lalo na pag nahanap mo talaga ang mga totoong kapatid mo kay Kristo. Kaya tinatawag mo silang sister, brother, kasi nagkaisa na kayo ng pananampalataya. Sumasamba kayo sa nag-iisang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Baka ngayon wala ka pa rin brew, wala ka pa rin kasis, di ba? Wala kang kasang shopping. No? Hanapin mo ang kapatid na yan. Are you with me, kapatid? Amen. Sabi ng isang quote, look at this, very interesting. The danger, next po, the danger of missing church is that soon you don't miss it. No? Ang pinakadelikado pala na hindi mo nami-miss ang church, na nami-miss mo ang pag-church, ay hindi mo na ito nami-miss. Are you with me, kapatid? Na, linggo, hindi ako nag-church. No? First Sunday. Second Sunday, hindi ulit nag-church. Okay lang. Third, hindi pa rin. Fourth Sunday, baka hindi ka na rin talaga mag-church. Can I hear amen? Because you don't miss it at all. And there's always a danger in isolation. Sabi mo nga, isolation. Diba ang kumpara sa atin ay parang mga uling. Amen po ba? Tinan mo ang katabi mo, mukha bang nagbabagang uling? Hindi uling ha. Diba ang mga baga ng isang uling? Diba? Lalong nagtatagal ang apoy pag sila'y magkakasama. Amen na kapatid? But once you isolate one of them, there's a danger with that. Bakit? Because you will struggle alone. No one will pray for you. And you are in great danger sapagkat wala kang kasamang tutulong sa iyo. Can you hear amen? Amen mga kapatid? So, ang pangit naman, naging Christian ka, tapos wala ka man lang kapatid na nagpe-pray, wala kang care leader na nagpa-follow up sa'yo. Tapos nga ang kamay ng mga may care group na, yan. Yung iba pa, wala pa rin care group. May nagpa-follow up ba sa'yo pag absent ka? Meron po ba? Oh, so sad. So, don't worry, ayusin natin yan. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat hindi naman kayang gawin ni Pastor lahat yan. O sister, ba't wala ka? Brother, ba't wala ka? Sister, ba't wala? Ala na. Pastor, anong lesson natin? Eto, nagchat-chat pa nga ako sa mga kapatid eh. Are you with me mga kapatid? Your care leaders will take care of you. Mga care leader, taas po ang kamay. Yan, isama nyo po sila sa inyong mga grupo. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Anong sabi ng Bible? Ecclesiastes 4:9. Look at this. Two are better than one. No? Naniniwala ko dyan. Mas maigi pa rin ang dalawa kesa iisa. Bakit? Sabi dyan,
For if they fall, the one will lift up the other. Pag nadapa ka, pag may problema ka, yung isa, pwede kanyang ipag-pray, pwede kanyang ibangon, pwede kanyang advisean ng mga salita ng Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So find a brother. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? May yung Bible, yung biblical na kaibigan, sabi niya, there is more than a friend that sticks closer than a brother. No? Yan kami ni Christopher. Hindi naman kami magkapatid talaga, pero parang magkapatid talaga kami. Because we stick closer than a brother. Are you with me, mga kapatid? Ang dami namin ginawa sa church na ito. Nakakaiyak talaga. At ang dami rin namin mga halos aksidente na kaharap, pero iningatan kami ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi gumagawa kami para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Shout amen. So technically, pag sinabing church, multiple believers. Marami. Sabi mo, maramihan. O, tingnan nyo ito. Matthew 18, verse 20. Everybody, where, ano daw? 2 or 3 are gathered in my name, there I among them. Ilan daw po? 2 hanggang 3. O baka higit pa. Pero hindi iisa ang church. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Or else, baka pagdating ko rito ay ako lang, sabi ko, church pa ba ito? Hindi na. Ang tawag na rito ay bodega. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kasi hindi na niya laman ang mga anak ng Diyos, ang magiging lamanan niya ay kung ano-anong mga bagay. Are you here with me? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang absent. Ikaw ay bahagi ng church na ito. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Sounds pretty basic. No? Napaka-simple naman ang sinasabi ni Pastor. But if you can catch it in your spirit, maiintindihan mo, dapat lagi kang nasa church. Can you hear amen? Amen po ba? Next po. Sabi dyan, attending church is a shared community together in each other's homes. No? Look at that. Ibig sabihin po, nag-BBS sila, nagba-Bible study sila sa mga bahay-bahay ng kapatiran. Hindi lang sa church. Sabi mo nga, hindi lang sa church. Hindi lang sila sumasamba kay Jesus pag nasa church. Sumasamba pa rin sila kahit nasa mga bahay sila ni kumare, bahay sila ni kumpare, bahay ni best friend, o bahay ng mga kapatiran. Are you here with me, mga kapatid? They listen to the scripture together. They encourage one another. They pray with one another and lift their faith in God. Ang tawag po dyan ay, ayan, letter F, fellowship. Sabi mo sa katabi, fellowship. Amen, mga kapatid? Yung palang tunay na fellowship, hindi lang yung uupo ka, tapos aalis ka na, uupo ka, aalis ka, uuwi. Hindi po. Meron po yung pag-i-interaction sa bawat isa. Kaya dapat pag nasa church ka, at least may makamayan ka na isang kapatid. Amen, mga kapatid? At sabi mo, kamusta ka na? May problema ka ba? Gusto mo bang ipag-pray kita? O kung wala kang problema, pwede mo ba ako ipag-pray? Are you here with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Amen. Bakit? Ito pong ginagawa ng mga unang Kristiyano. Acts 2, verse 44. All the believers continued together in what? Look at that. Close fellowship. And shared their belongings with one another. No? 45, they would sell their property and possessions. And look at that. Distribute the money. Sabi mo nga, money. Sinong gusto ng pera? Bebenta ko yung sasakyan ko at mamaya pagpaparte-partehan natin yung mga pagbebentahan. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo po ba? Kaya lang maglalakad kami pa uwi. No? Distribute the money among all according to what each one needed. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Bakit nila ito nagagawa? Because of the close fellowship. Now, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang handang magbigay ng isang baka o kalabaw? Kakatayin natin para may makain tayo. Meron po ba? Sabi ng iba na lang, pastor. Are you with me, mga kapatid? Pero ito, grabe. Because of their close fellowship, even their property, even their possessions, they distribute the money na pinagbilhan para matugunan ang pangangailangan ng mga kapatiran. Are you with me? Kaya ba natin gawin?
Sabi mo lang sa sarili mo, huwag mong ipagsabi. Kaya ba natin? Are you with me? Parang ayaw nyo. Kaya ba natin gawin para sa Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Sige, palapakan natin ang Diyos. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman gagawin yon. No? Verse 46, look at this. Day after day, they met as a group in the temple, and they had their meals together in their homes, eating with glad and humble hearts. 47, praising God, enjoying the goodwill of all the people. No? Ini-enjoy nila yung kabaitan, yung mabubuting pakikisama ng mga kapatiran. Are you with me? And every day, look at the result. Every day, the Lord added to their group those who are being saved. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Hindi sila mayayaman talaga. Hindi sila magkakakilala. Kaya nga po, di ba, nag-aambagan sila? Kasi probably wala silang pondo. But they share their belongings, their properties together. Now, kung mabalitaan ito ng mga tao na ang church pala natin ay nagpapamigay ng pera. Hello? Nagpapakain ng libre. Gusto niyo ba yun? Mababait yung mga taga-OCW Pampanga. Pumalakpak nga po yung mga mababait na yan. Anong sabi? The Lord added. Mabilis na dadami ang mga maliligtas. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Kasi yun ang tinatawag na tunay na kapatiran. Brotherhood, sisterhood. Amen mga kapatid? Yung hindi mo ka ano-ano, hindi mo ka mag-anak, tinutulungan mo. Amen mga kapatid? Alang-alang sa ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Now, the context of this verse, sabi ng aking research, sila po yung mga sojourners, mga travelers, mga foreigners na nagkita-kita lang kasi sinusundan nila si Jesus. No? Pero nung nasa loob nandun na sila sa Jerusalem, nung wala na silang makain, wala na silang pera, nag-ambagan sila, binenta nila yung gamit nila para tumulong sa mga kapatiran. Look at this mga kapatid. Ikaw din ay foreigner lang. Ikaw ay sojourner lang. Ikaw ay traveler lang, manlalakbay sa mundong ito. Can you hear amen? Now, and if you are willing, may nakita kang kapwa mo Kristiyano, if you are willing na i-share ang iyong kayamanan sa Kanya, lalo na kung ikaw ay may kakayanan, lalo na kung ikaw ay nakaluluwag, ito po ay magiging pagpapala at dadami pa ang mga Kristiyano sa lugar na ito. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me, mga kapatid? Hindi naman sinabing pag wala ka talaga. Pero pag meron ka at nakaluluwag ka, anong sabi ng Bible? Proverbs 3:27 to 28. Look at this. Sulat nyo po ito. Ang ganda. Do not withhold good from those who deserve it. No? Lalo na pag nakita mo, talagang gutom na siya, tumitirik ng mata, bigyan mo ng pagkain. Amen mga kapatid? Amen po ba? Do not withhold good from those who deserve it. No? When it is in your power to act. Pag kaya mo naman palang gawin, gawin mo. 28, everybody, do not say to your neighbor, come back later, I'll give it tomorrow. When you have it now, when you now have it with you. No? Huwag mo sabihin, sige, balik ka na lang bukas. Kung ngayon ay mayroon ka naman, huwag mo nang pabalikin. Ibigay mo na ang kanyang pangailangan. Amen mga kapatid? Ang keyword doon ay yung deserve. Sabi mo nga deserve. Diba? Paano mo malalaman na deserving siyang tulungan? Parang niloloko lang ako nito. No? How can you know na deserving nga siya? How? The Holy Spirit. Sabi mo nga Holy Spirit. Siya ang magsasabi sa'yo kung sino nga ang higit na nangangailangan ng tulong. You pray, Lord, Holy Spirit, give me wisdom. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sapagkat pag ikaw ay tumutulong, mas lalong pagpapalain ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. It is an opportunity para lalong magbukas ang langit at ibuhos ang pagpapala sa mga mabubuti ang loob. Shout amen. Amen po ba? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Now, abiso lang. Maging malinaw po hindi sa lahat ng oras ay tutulong ang church. Ulitin ko. Hindi sa lahat ng oras
tutulong ang church. Bakit? Sabi niyo po sa akin, bakit po? Small church lang tayo eh. Ibig sabihin, wala tayong malaking budget. Amen mga kapatid? Ako nga po magsasampung taon na ako rito. Ang natatanggap ko kada linggo, pamasahe lang. Wala pa pong pang RFID yon. Kung alam niyo po yan. Are you with me mga kapatid? Plus, I have 2 wonderful and talented daughters, si Anika, si Kari. May pamilya po ako. Are you with me mga kapatid? Pero wala kami masyadong natatanggap na malaki sa iglesia. Amen po mga kapatid? Kaya yung mga tinutulungan natin, yung mga walang-wala, sabi mo nga walang-wala, talagang may sakit, no? Emergency, life and death situation, lalabas ng ospital, ayaw i-release ng ospital. Walang mahanap na trabaho, kahit anong tiyaga niya, wala siyang mahanap na trabaho. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Yun ang mga deserving na tulungan at sasabihin sa'yo ng banal na spirito kung sino yung mga tao na yun. Clear, amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi merong iba yung lumalapit pati pambayad ng parcel niya sa'yo hihingin eh. No? Are you with me mga kapatid? Pambayad ng internet, wala daw sila at naputulan. Now, gusto sa church pa i-charge. Brothers and sisters, hindi po ganon. Are you with me mga kapatid? Ang tutulungan lang natin ay ang mga walang-wala at mga deserving na makatanggap ng tulong mula sa kamay ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos at gagamitin ka ng Diyos para tumulong sa kanila. Amen? Yan ang kagandahan ng church. Maniwala kayo sa akin. Amen? Sa mga naghahanap ng trabaho, we have connections abroad, local, lalo pag may mga katrabaho ka na, lalo sa mga big church, there are lots of business people, businessmen, businesswoman, CEOs, multi-millionaire. Pag lumapit lang ang isang kapatid, pwede po ba akong bigyan ng trabaho? Ako gusto ko ganun eh. Kaya lang wala tayong ganun. Are you with me kapatid? But there, we have a lot of connections sapagkat nag-iisa ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibibigay niya ang tulong na para sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Speaking of internet, sabi ko kanina, next, ang mga tao po, bagaman nasanay na at nauso na sa online worship service. Amen mga kapatid? I believe ito po yung alternative. Sabi mo nga alternative. Substitute lang or an option para hindi maisagawa dati ang face-to-face sapagkat may pandemic. Amen mga kapatid? Walang physical church service na nangyayari. Amen po? Pero hindi ito dapat maging kapalit na may online naman eh. Kaya tinanghali ka ng gising, hindi ka nababangon kasi mag-o-online ka na lang. Are you with me mga kapatid? Amen mga kapatid? Kasi nga ito ay substitute lang. Sabi mo nga substitute lang. Kumbaga sa pagkain natin, tayong mga Pilipino, ang kumakain natin ay kanin. Pagka wala ng kanin, anong substitute? Kamote, saging. Pero hahanap-hanapin mo pa rin kung ano yung paborito mo. Can you hear amen? Are you still with me? Now, online worship services are very powerful tool. Bakit? Ito naman po ay intended para sa mga malalayo ang kamag-anak. Meron ba rito? Nasa Cebu, nasa Mindanao, na gusto mong maranasan ang ganda ng napakinggan ko, i-share ko sa kanya. Or nasa abroad. May mga kamag-anak ba kayo sa abroad? Wala. I-share nyo sa kanila. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sapagat lahat ng mga tao na yan na nakasubaybay sa atin, biruin nyo 792 subscriber. Palapakan nga natin si Lord. Ang daming tao na noon. Kung nandito lahat yun, di puno tayo. Amen po mga kapatid? At kung sila'y nakapanood na bless sa gawain, sa screen lang at sa TV, at bukas ang puso nila, magdodonate ako sa church na yan. Magpapadala ako through online banking, through GCash, para lalong lumago ang kanilang gawain. Brothers and sisters, napakalaking tool ng online worship service para sa mga malalayo. Shout amen. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. Pero ikaw na malapit, mag-church ka na. Sabi sa katabi, mag-church ka na. Ilang oras po bang biyahin nyo papunta rito? Sino sa inyong isang oras? Kita nyo na. 30 minutes, pinakamatagal. Joy, ilang minuto? Are you with me mga kapatid? Sabihin sa tabi, mag-church ka na. Kasi malapit na ang church. Are you with me?
and share the online worship services para marami pang mapagpala. Hindi lang ikaw, kundi pati ang iyong mahal sa buhay, sa malayo at nasa abroad para lalong mapagpala ang ating gawain. Shout Amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Biruin nyo ang church natin sa loob ng magsasampung taon, nakatayo pa rin dahil sa mga tao na hindi taga rito, hindi dito nagsisimba, pero mahal nila ang Lord, mahal nila ang gawain, kaya nagbibigay sila ng kanilang mga pagbibigay, ng kanilang mga grace giving sa ating gawain. Ginari, amen? Amen po mga kapatid. Hindi taga rito. Pero tingnan, napagawa natin yung children's room, napagawa natin yung ating mga sahig, and everything na binibili dito. And some of that ay contribution ng mga kapatiran. Are you still with me? Kaya salamat sa mga supporters natin, local and abroad. Bakit? Dahil sa inyong pagbibigay, nakakabiyahe pa rin si Pastor at nakakapag-Starbucks paminsan-minsan. Shout Amen. Palapakan natin ang Diyos. Gusto nyo naman nata ang pastor nyo ay stress. Ayaw kong ganun. Are you with me, mga kapatid? Are you still with me? Amen. Now, bagaman nagkikita-kita tayo dati sa screen, okay ba sa inyo? Na dati, nasa screen ka lang, nasa TV ka, nasa cellphone. Hi, sister! Hi, brother! Okay ba sa inyo yun? Hindi. Mas maganda pa rin na ikay nahahawakan, nakakamayan. Amen, mga kapatid? Nakakapagtawanan kayo. Amen po ba, mga kapatid? Do not limit or reduce church to watching online services or listening to podcasts. Amen, mga kapatid? It's more than that. Ang ating pong church ay community. Sabi nga natin, church community. Yan. Dito tayo nagpe-pray, nagwo-worship, naglilingkod sa Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Shout Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? Amen. That's why, next, look for a church that is right for you. Amen, mga kapatid? Hanapin mo kung ano yung church na yun ang style mo. Yung iba kasi gusto malamig, malaki ang parking, may pagkain, maganda ang ambience. Then find for that church that is right for you. Amen, mga kapatid? I'm sure. Pero ito lang sasabihin ko. Walang perfect na church. Sabihin sa katabi, walang perfect na church. Amen, mga kapatid? Maraming pro yan, maraming cons din. Amen po ba, mga kapatid? Pero ang mahalaga ay dapat naglilingkod ka, nasa ang church ka man para sa ating Panginoon. Shout Amen. Are you serving the Lord in your church? That is good. Amen. So, question is this. One of the controversial question, is it a sin not to go to church? Kasalanan po ba pag hindi ka nagsimba? Paano kung ang trabaho ko po, Pastor, linggo? Bakit? Whole day ba yarn? Hello? Paano pag may importanteng lakad po? Bakit? Mas importante ba yan kay Lord na nagbigay ng buhay mo at ng kotse mo? Hello? Amen ba, mga kapatid? Well, ito po yung tanong ng mga hindi pa Christian. Are you with me? Kasi kung Christian ka, alam mo na ang sagot. Is it a sin not to go to church? Anong sagot mo? Kasama ba ito sa 10 utos? Sabi mo nga utos. Sa 10 utos, pangilang utos siya? Yan, ika-4. Are you with me, kapatid? Ano po yung ika-4 na yon? Ipangilin mo ang araw ng linggo. Dalawa lang naman ang kasalanan Sin of commission and sin of omission. Pag sinabing commission, sabi ng Diyos, huwag mong gawin. Ginawa mo, kasalanan. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo ito, hindi mo ginawa, kasalanan. Are you with me? Amen? So, anong sabi ng James 4:17? Specifically, sabi, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is what? A sin. Mabuti bang magsimba? Mabuti bang magbigay ng iyong pagbibigay sa Panginoon? Mabuti bang magdala ng tao, ng kapatiran? Ginagawa nyo ba? Kasalanan. Are you with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? So do it. Do the right thing. You know what is the right thing to do. Can I hear amen? Sabi ng Matthew 6:33, everybody, but seek first His kingdom and His righteousness and all these things. Ano po yung mga yon? Yung kakainin mo, yung iinumin mo, yung isusuot mo. All these things will be given to you as well. No?
34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen na kapatid? Bawat araw may problema na eh. Huwag mo nang dagdagan ng problema. Do not worry. Paano ka hindi magwo-worry? Verse 33, hanapin mo muna kung ano ang gusto ng Diyos sa iyong buhay at idaragdag niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Shout amen. Amen mga kapatid? Sino sa inyo nauubusan ng pagkain? Nauubusan ng iinumin? Nauubusan ng isusuot? Nauubusan ng pambayad sa mga bayarin? Meron ba mga kapatid? Anong pangako ng Diyos? Seek first. Amen mga kapatid? Hanapin mo muna ang Panginoon at lahat ng ito, all these things shall be added, shall be given to you as well. Shout amen. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me? Kaya dapat hindi ka nawawala pag araw ng linggo. Amen mga kapatid? Kasi inuuna mo ang Diyos on the first day of the week and this is the first of all na ginagawa mo sa iyong buhay to seek God's kingdom. Shout amen. Amen. Now, I'm going to give you some overview of the pattern ng early church. Ano bang ginagawa nila dati nung sila po ay nag-church sa unang panahon, sa mga panahon ng apostol? Una po, next, ang bawat isa pong Kristiyano ay nagsasama-sama weekly. Sabi mo nga weekly. Biruin mo, dati weekly na nga, kaya dapat kada linggo narito ka rin sa church. Can you amen? Amen po ba? Or, kung hindi ka pwede ng linggo, anong pwede ka? Every Wednesday. Amen mga kapatid? Established na po yan. May linggo tayo, may Wednesday tayo, kaya mamimili ka lang. Pag wala ka ng Wednesday, nasa linggo ka. Pag wala ka ng linggo, nasa Wednesday ka. Pag available ka pareho, umattend ka ng Wednesday at ng Sunday. Shout amen para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen. Ano pa? They meet together in a smaller group sa mga bahay-bahay, kagaya po ng mga women's, mga grupo po nila Sister Ruth at ni Sister Marilu. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sa bahay-bahay po sila, smaller group, care group, para maipag-pray mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Amen? Amen po. It's also good na magkaroon ka ng leaders sa iyong church. Sapagat lahat naman tayo dito, hindi tinawag na leader. Tama ba? Tama po ba? Kaya pag tinanong, may pumunta rito sa church, sino ang pastor nyo? Biglang may sasagot, lahat kami pastor. Ay grabe. Sinong leader nyo? Lahat kami leader. Sabi ng tao, sige, alis na ako. Bakit? Ang isang katawan na maraming ulo, halimaw. Tama po mga kapatid? Isa lang ang leader. Amen po mga kapatid? Kagaya ng church na si Kristo ang ulo, sa isang church, isa lang din. Amen po mga kapatid, para ma-direct natin ng maayos ang iglesia ng Diyos. Shout amen. We need to submit to our leader. Shout amen. Also, kapag ang isang membro talaga ay physically unable, may sakit siya, nakaratay na, no? Hindi makalakad, ang gagawin nila, tatawag sila ng elder. Sabi mo nga, elder. Yan. Hindi naman, hintayin natin si pastor siyang magpipray. Naku kapatid, alayo ko. Tumawag ka na ng elder sa church, mga care leader, at sila na ang magpipray para sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat ang kapangyarihan na meron si pastor ay kaparehas lang ng kapangyarihan na meron ang bawat isa sa atin dito. Takot lang kayong gamitin, kaya ayaw nyo pong gamitin. Can you hear amen? Do you believe in the power of prayer? Dapat nga alam mo na, Lord, pag masakit ang ulo ko, Lord, alisin mo ang sakit ng ulo. In Jesus' name, wala na ito. Aba, maniwala ka, mawawala ito kasi may kapangyarihan ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng nananalangin na anak ng Diyos. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, I'm gonna end with this. Here are 4 powerful reasons why you should attend church weekly. Sabihin nga natin weekly. Yan. Number 1, ano po yon? Because God said it in the Bible. He said it in His Word. It is biblical. Sabi mo nga biblical. Naniniwala ka ba sa Biblia? Na hindi lang siya basta libro, ito'y salita ng Diyos. If you are a Bible-believing person, you don't have to argue with this issue. Ang pag-attend ng church
ay talagang dapat weekly at regularly. Can you hear amen? Amen po ba? Saan natin ito mababasa? Exodus 20, verse 8 to 10. Ayan, sa 10 utos. Observe the Sabbath and keep it holy. Tingnan mo ang katabi mo, mukha pa bang banal? Observe Sabbath and keep it holy. May kabanalan, may kahandaan. Can you hear amen? Tingnan mo, nagplansya ka ba kanina? Lord, banal na Diyos, ako'y haharap sa iyo ngayon. Amen po mga kapatid? 9. You have 6 days in which to do your work. No? 6 na araw, nagtrabaho kayo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Ang salita pong Sabbath in Hebrew is Shabbat. Sabi mo nga Shabbat. It means a rest day, to cease to do or to rest. Ibig sabihin, titigil ka talaga sa pagtatrabaho. Sabi ng Diyos, 6 na araw ha, nagtrabaho ka. Verse 10. But the 7th day is what? A day of rest. Sabi mo rest. Dedicated to me, to God. Sa'yo ba ang rest day? Kaya sabi ng iba, linggo ngayon, day off ko. Akin ang araw na to. Tama ba? Kanino daw dedicated? To God. Is that clear mga kapatid? Kaya ang Sunday is not your rest day. It is the day of the Lord. Shout amen. Amen po. Sige, palapakan natin ang Diyos. Anong gagawin sa araw na yon? On that day, no one is to work. Walang magtatrabaho. Sabihin sa katabi, walang trabaho. Neither you, your children, your slaves, your animals, nor the foreigners who live in your country. Are you with me, kapatid? Kasi minsan, sige, ako na lang pupunta sa church. Nak, ikaw muna magbantay ng tindahan na. O Alila, ikaw muna dyan. Are you with me, kapatid? Hindi daw po. Pangilan po ito sa 10 utos? Ika-4. Amen mga kapatid? Utos ba? Yan. Pag inutos ng Diyos, dapat bang sundin? Kayo po ang makakasagot niyan. Are you with me? Ano pang utos? Hebrews 10:25. Next, everybody, lakasan. Let us not give up meeting together. Some are in a habit of doing this. Instead, let us cheer each other up with words of hope. Amen mga kapatid? Now, look at me. Tingin po kayo sa akin. Hindi po kayo nag-church para i-burden kayo, para pahirapan kayo. Amen mga kapatid? Ikaw ay nag-church para i-bless ng Diyos. Shout amen. Palapakan na natin ang Diyos. Kaya po, layunin po namin dito, kung kayo nahihirapan, magsabi kay Pastor, Pastor, hindi ko na talaga kaya ang ginagawa ko na to. Dapat hindi ka nabibigatan. Sapagkat ang nais ng Diyos, every time na nandito ka, ay i-bless ang iyong pamilya, ang iyong kabuhayan at negosyo, para lalo kang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Are you still with me? Next, number 2. Mabilis lang po ito. Next, number 2 is, worshiping Jesus together at church is what? Powerful. Do you believe that, mga kapatid? Samantalang si Jesus ay nananahan sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit, may isa pang katotohanan. Matthew 18:20. Look at this. Where 2 or 3 gathered together in my name. Kaninong pangalan? There I among them. Amen mga kapatid? So si Kristo, hindi lang siya nasa langit. Nasa kalagitnaan natin. Tingnan mo ang katabi mo. Katabi mo ba si Jesus? Amen mga kapatid? He is in the midst of us. Now, what's the good thing about it? Kapag si Mayor ay naka-attend ngayon dito kunyari at nakaupo sa tabi ni Tricia, is it a good thing? Dahil pagkatapos ng church, mamaya, Mayor, ilalapit ko sana yung... Andiyan po ba yung kapatid? Amen? Ang Diyos ay nandito ngayon sa ating kalagitnaan. Kaya ano man ang iyong pangangailangan, ilapit mo sa ating Panginoon at didinggin niya. Kasama na natin ang Diyos sa lugar na ito. Shout amen! Look at the promise! Higit pa tayo sa 2? Higit pa tayo sa 3? Kaya palapakan natin ang Diyos. Mas totoo dahil 50, 60 tayo dito na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Can you amen? Because there is power in next, unity in prayer. May benefits po yan. Sabi sa katabi, may benefits. May mga bagay na nakukuha lang sa dasal. Amen mga kapatid? Amen po ba? Hindi mo yan mabibili ng pera. Hindi mo yan mapipilit. Ano ba? Lahat ng mga bagay, maraming bagay, nakukuha lamang sa dasal. Amen mga kapatid?
Kaya dapat pag Wednesday, nandito ka. Sabi sa katabi, pag Wednesday, nagdadasal kami. Sama ka. Amen mga kapatid? Ano man ang hinihiling mo, makukuha mo yan sa pagluhod sa Panginoon. Amen mga kapatid? And there are things na beneficial. Letter A, unity and shared purpose. Nagiging isa ka. No? Kasi mayroong iba, pag nagpe-pray, Pastor, pag-pray mo nga na magkamotor ako, tapos kamukat-mukat, kinabukasan, bumili ng kotse. Sabi ito lang, Pastor, ano ba? Pag nagpa-pray ka, sabi sa katabi, pag nagpa-pray ka, tayuan mo yung prayer mo. Amen mga kapatid? Pastor, pag-pray mo ako makapag-abroad. Tapos maya-maya, naka-apply na naman saan? Lokal. Are you with me mga kapatid? Amen. There should be a unity and shared purpose. Are you with me mga kapatid? Pastor, pag-pray mo nga na gumaling ang anak ko, yung anak niya ayaw gumaling. Amen mga kapatid? So hindi pareho ang kanilang pinag-pray. Ba't ayaw gumaling? Kasi mawawala yung benefits ng pagiging PWD. Mga discount. Hello? So, brothers and sisters, ayan, akap-akap niya ang kanyang sakit hanggang sa kanyang pagtanda. Are you with me? Pag nagpe-pray ka, dapat shared purpose. Sabi mo nga, shared purpose. Ano pa? Letter B, support and comfort. Kayo ba pag pinagpe-pray, gumagaan ang loob? Yan ang dahilan bakit tayo nag-church, lalo na pag may problema. Amen? Letter C is, everybody, powerful and impactful prayer. Amen? Ang prayer ng bawat isa sa atin dito, lahat ba tayo nagpe-pray na magkaroon tayo ng aircon? Na maayos ang ilaw ng church? Na magkasasakyan tayo? Gawin natin sa buong linggo na to. Pagdating ng Lunes, pag-pray mo, Lord, magka-aircon na kami. 2 two-tonner. Amen? Lord, magkaroon na kami ng sasakyan para hindi nababasa ang kapatiran. Amen na kapatid? Na Lord, lahat ng kailangan namin dito sa church ay mapunuan. Amen na kapatid? Na Lord, yung aming YouTube channel na The Master Teacher BS ay maabot na ang 1,000 subscriber sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen na kapatid? Collective prayer is powerful and impactful. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Yan ang nagagawa. Kaya sabi sa katabi, mag-church ka. Amen. Number 3. Yeah, mabilis na lang po ito. Bakit kailangan mo mag-church weekly? Number 3, everybody, we need Christian friends in the church. Amen po ba mga kapatid? Yung tambay nga, naghahanap ng kapwa niya tambay. Yung pa kayang Christian? Amen? Humanap ka rin ng kapwa mo? Christian. Sa eka nga nila, birds of the same feather flocks together. Tama ba mga kapatid? Daig ka ng tambay eh. Minsan yung mga tambay may umpukan na eh. May eklesiya na eh. Fellowship. Tama? Dapat kayo rin. Tayo rin na mga anak ng Diyos. Do you need Christian friends? Kaya pakipindot. Isa po sa testimony na isang co-teacher po ni Teacher Mary na nasa US na ngayon, teacher pa rin doon, ay nagbakasyon last month. At sabi niya, actually he's an unbeliever, hindi siya Christian. Pero sabi niya ganito, napaka-imposible na magtagal ka sa abroad na wala kang Diyos. Amen na kapatid? Kaya anong ginawa niya? Bumili siya ng Bible niya at siya'y laging nagdadasal. Amen na kapatid? Amen po ba? Now, I don't know the whole story, but I believe sa kanyang paligid, may mga tao na Christian o may takot sa Diyos at nagdadasal. Amen na kapatid? So it's very good na meron kang Christian friends na tutulong at aalalay sa iyo. Can you hear amen? Look at that nasa abroad na, US, dollars, maganda na ang sahod. Pero sabi niya, walang kwenta ang pera kung hindi ko kasama ang Diyos. Amen mga kapatid? Brothers and sisters, marami kang kapatiran dito, kaibigan na pwedeng tumulong sa iyo. Amen mga kapatid? Lumapit ka sa bawat isa. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya nga ang tawag natin ay ate, sister, brother, kuya. Amen mga kapatid? Kasi magkakapatid tayo kay Kristo. Now, anytime po na pumunta kayo sa church, meron pong mga nawawala, may mga umaalis, pero lagi ko lang sinasabi, anytime, nandyan lang ang church. Pag bumalik ka, may babalikan ka para sumamba sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Because you have Christian friends in this place. Amen? Amen. And finally, number 4. Hay, salamat. Pang-apat, everybody, we grow more spiritually through fellowship and
Bible study. Totoo ba ito? Lumalago ba tayo? Sino sa inyo ang mula first anniversary hanggang magte-10 ay nandito? Taas nga ang kamay. Yan, palapakan nga natin ang Diyos. Sino po sa inyo ang nasa bandang kalahati na, mga 5th anniversary pataas? Meron ba rito? O, mag-iisang taon, taas ang kamay. O, yan. Nag-grow ba kayo sa Panginoon? Yes, because of fellowship and Bible study. Now, ito ang maganda. Bantayan nyo po ito. Next. The devil does not care. Wala siyang pake. If you attend church or read your Bible, as long as you don't apply it to your life. Amen, mga kapatid? Walang pake si Satanas. Umattend ka, sige. No? Magbasa ka ng Bible, sige. Pero wala siyang pake as long as hindi mo ito ina-apply sa iyong buhay. Amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Now, anong gagawin natin? Dapat ay lagi kang nagnanasa, lagi kang naghahangad ng mga mabubuting salita ng Diyos. Do you miss the Word of God? Namimiss mo bang pagkanta sa Diyos? Namimiss mo bang pagtalon-talon sa Diyos? Namimiss mo ba ang magbigay, tumulong sa gawain? Amen. Because that is why we are here, to grow spiritually in fellowship and Bible study. Amen, mga kapatid? Do you love Bible study? Amen. Aayayin mo ba kami sa inyong bahay para mag-Bible study? Sister Ruth, yung mga nag-amen, lapitan natin. Bakit? 1 Peter, last verse. 1 Peter 2:2, like newborn babies. Ano yan? Born again. Crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. Amen, mga kapatid? Ang craving mo ba ay salita ng Diyos? Ibig sabihin nun, lalago ka at lalalim ka sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Shout amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Now, aamin po ako sa inyo, mahirap po talaga na makisama sa iba't ibang tao sapagkat lahat tayo ay imperfect. No one is perfect. Tama ba, mga kapatid? Lahat tayo may mga masasamang ugali pa rin. Tama ba, mga kapatid? Pero dapat mag-effort ka. Sabi sa katabi, mag-effort ka. Maging intentional ka. Sadyain mo na maging mabait. Inapakan ka. Amen? At sa biyaya ng Diyos. Sabi mo nga, biyaya ng Diyos na magagawa natin na mahalin ang mga nasa loob ng ating iglesia. Shout amen. After all, kapag nagsisimba, ang tawag po dyan ay, last na po ito, refining process. Sabi mo nga, refining process. Kung saan dito tayo nag-grow. Bakit? Tinan mo pag nag-church ka, nakikita mo yung kahinaan ng iba. Amen, mga kapatid? Uy, tingnan mo siya, hindi nagpe-pray. Ay, dapat pala mag-pray ako. Uy, tingnan mo siya, late, dapat pala hindi ako nalilate. Tingnan mo siya, hindi naglilingkod, dapat pala maglingkod ako. Amen, mga kapatid? We have our flaws, kaya dapat po alisin natin yung mga pangit na ugali para lalo tayong magamit ng Diyos sa paglilingkod natin sa Kanya. Can you hear amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. I am praying for you, brothers and sisters. Kung meron kayong mga past hurts, past wounds, mula sa inyong leaders, sa inyong pastor, or sa mga members, yung mga nakagalit ninyo, nakasakit sa inyo, yung mga sugat na yan ay maghihilom para lalo kang gamitin ng ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? At kung nandito ka pa rin, in spite of all that hurts and pains, ibig sabihin, God has sustained you with His grace. Amen, mga kapatid? Kung ikaw lang di mo kaya, baka nga first day mo pa lang, wala ka na dito. Pero dahil nandito ka, nasa iyo ang biyaya ng Panginoon. Can you hear amen? Amen. So what's our Macarius challenge, everybody? Always attend church to revitalize your life. Isa pa nga po, attend church to revitalize your life. Amen? God and His Word can refresh, invigorate, rejuvenate, regenerate, and revive your life. So, see you next Sunday. Sabi sa katabi, see you next Sunday. Attend church to revitalize your life. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat pinalalahanan mo uli kami na magsimba at magsimba at magsimba. Sapagkat wala na nga po kaming ibang gagawin, kundi hanapin ang iyong kalooban,
makinig sa iyong mga salita, maging sa iyong mga pangako sa aming mga buhay. Lord, narito po ang aking mga minamahal na mga nanay, mga tatay, mga kabataan, mga young professionals, mga bata, na patuloy po na naglilingkod sa inyo, sumasamba sa inyo sa lugar na ito. Lord, may we find that this church is not a burden, but a blessing for them. Na hindi po na nila makita na pangit umattend sa church na yan, kundi makita nila ang kagandahan ng iyong kalooban sa bawat isa. Sapagkat lahat naman kami binabago mo araw-araw. Anumang pangit naming pag-uugali, you are refining us every day from glory to glory. Kaya Lord, patawarin mo kami and make us a new person, a revitalized person, na kung may pangit man kaming nagawa, sikapin namin na baguhin ito para mapagpala ang ibang tao, lalo ng mga kapatiran. And Lord, sa oras po na ito, nawa i-impress mo sa puso ng bawat isa na hindi na po kami a-absent, Panginoon. Sapagkat pag umabsent kami, maraming mas mawawala sa amin. Pero pag umattend kami, mas marami ang pakinabang at benepisyo sa aming spirit, soul, and body. Kaya Panginoon, thank you for giving us a church sa lugar na ito ng OCWMMI Pampanga sa San Luis, San Jose. Panginoon, salamat sapagkat malapit na po ito sa amin. Ang kailangan na namin gawin ay mag-effort para makarating dito. And Lord, habang narito kami sa loob, hindi lang kami uupo. Kami ay magpapagamit sa iyo. Kami ay maglilingkod sa iyo. Kami ay magiging tulay at magiging daan ng encouragement at panalangin sa mga kapatid upang madami pa ang madagdag sa mga naliligtas sa lugar na ito ng Pampanga. Lord, help us to bring our friends, our relatives, our parents, our siblings, lahat po ng mga kakilala namin na wala pang relasyon sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat po sapagkat hindi lamang po yun ang pakinabang. Sapagkat kung kami a-attend, una po kami ang nakikinabang. We are being revitalized sa lahat po ng mga kahinaan, sa lahat ng mga panlulumo na nahaharap namin sa buong linggong ito. Lord, thank you so much even for our pastors, our care leaders na nagtsatsaga, na nag-aalaga sa amin. Salamat po sa kanilang mga buhay. Thank you for their love and effort. Na patuloy na suklian mo po ito ng ibayo pang kalakasan, pagpapala na hindi nananakaw, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sapagkat we look forward na sooner ay patuloy po mas dadami pa kami. Mas maraming magsisimba, mas marami ang mananambahan sa iyo sa spirito at katotohanan sapagkat hindi tao ang naitataas sa iglesyang ito, kundi ikaw, ang aming Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoong Panginoon. Walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Kaya Lord, be glorified in our lives, in our service, and in this church. We bring you back all the praises and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Attend church to revitalize your life. See you next Sunday. Amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you blessed? Super. Kung kayo po ay na-bless, tayo po ay maging kasangkapan din ng blessing para sa ating gawain. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Pastor Teacher PS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!